Kapag pinag-uusapan ng pinakamayayamang tao sa mundo, lagi nating naririnig ang mga pangalan ng mga tech billionaires. Pero sa likod ng mga headlines na yan ay may isang pinunong halos hindi nababanggit. Siya si Sultan Hassan Al Bolkiah ng Brunei, ang hari ng isang maliit na bansa sa isla ng Borneo, at siya ang pinakamayamang monarch sa kasaysayan ng tao. Mula sa grabing yaman ng langis at natural gas na siyang bumubuhay sa ekonomiya ng Brunei, kumikita rin ang kaharian ng mahigit $20 million bawat araw. Sa loob ng mahigit 50 years na pamumuno ng sultan, ginamit niya ang yaman ng bansa para gawing paraiso ang Brunei. Libre ang edukasyon, libreng serbisyong medikal at halos walang binabayarang buwis ang mga mamamayan. Ngayon may net worth siyang $30 billion, mas mataas pa kaysa sa mga reyna ng Europa at mga hari ng Middle East. Pero ang mas kamangha-mangha ay kung paano niya ginagastos ang napakalaking kayamanang ito. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga lihim ng hari ng Brunei. Mula sa mga palasyo na malaki pa sa 10 football stadiums hanggang sa 7,000 niyang kotse, mga private jets, super yachts at mga party na umaabot sa milyon-milyong dolyar kada gabi. Ito ang buhay ng sultan ng Brunei, kung saan ang karangyaan ay hindi lang luho kundi bahagi na ng araw-araw niyang buhay. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The Rise of Brunei. Una muna balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, ang Brunei ay isang tahimik na kumpol ng mga maliliit na baryo sa baybayin ng tropikal na kagubatan. Katulad ng mga karatig nitong Indonesia at Malaysia, ang kabuhayan ng mga taga Brunei noon ay umiikot lamang sa simpleng kalakalan ng mga pampalasa, troso at mga produktong galing sa kagubatan. Tahimik ang kanilang buhay hanggang sa isang araw natuklasan nila na literal na may kayamanang nakabaon sa ilalim ng kanilang mga paa. Noong 1929, isang explorer mula sa kumpanya ng Shell Oil ang napansin na may kakaibang itim na likido na lumulubog sa putikan malapit sa isang ilog. Nang ipasuri ito, laking gulat nila nang matuklasang langis pala yun. Isang biyayang magbabago sa kapalaran ng buong bansa. Pagsapit ng 1960s, bago pa man umupo ang kasalukuyang sultan, daan-daang balon na ng langis ang sumisirit ng literal na kayamanan palabas ng lupa at napupuno ang kaban ng Brunei sa bilis na hindi pa naranasan ng bansa noon. Pagdating ng 1970s nang tumaas ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo, sumabog din ang ekonomiya ng Brunei sa kasaganaan. Umabot sa mahigit 25% kada taon ang paglago ng kanilang GDP, halos doble kada taon. Ganun kabilis ang pagyaman nila. Ang dating tahimik na bayan ay biglang naging paraisong ginintuan. May mga palasyo na kumikislap sa araw at halos lahat ng mamamayan ay may tulong mula sa gobyerno. At sa gitna ng lahat ng ito, ang sultan at ang kanyang mga tagapayo ang naghawak ng lahat ng kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Brunei ay mula sa isang nakalimutang sulok ng Asya ay naging isa sa 10 pinakamayamang bansa sa buong mundo batay sa kita ng bawat mamamayan. Pero higit pa sa kayamanan, ang tunay na sekreto ng sultan ay ang kapangyarihan. Bilang isang absolute monarch, ibig sabihin siya mismo ang may hawak ng buong pamahalaan. Hindi niya kailangan ng mga halalan o kongreso. Ang kailangan lang niya ay isang council of advisors na sumusunod sa bawat utos niya. Ang bawat salita ng sultan sa loob ng Brunei ay may bigat na parang kautusan ng Diyos. Lahat ng desisyon tungkol sa pambansang kayamanan, lalo na sa langis at natural gas, ay dumadaan sa kanya. Ang industriya ng langis ng Brunei ay parang personal na kumpanya ng sultan na may halagang $1 trillion. Kahit anong kasunduan sa pagitan ng Brunei at mga banyagang kumpanya, mula sa hydrocarbon drilling hanggang sa liquefied natural gas export, ay hindi maaaring ipatupad kung wala ang pirma ng sultan mismo. Siya rin ang nag-aapruba ng mga budget para sa karagdagang oil exploration at siya rin ang nagtatakda ng mga polisiya ng bansa na laging pabor sa katatagan at interes ng kanyang pamilya. Araw-araw, ang Brunei ay nag-e-export ng halos 160,000 barrels ng langis sa iba't ibang bansa at halos lahat ng kikitain nito ay diretsyong napupunta sa ilalim ng kapangyarihan ng sultan. Bukod pa rito, hawak din niya ang karamihan ng shares at pagmamay-ari ng iba pang negosyo sa bansa, mula sa enerhiya hanggang sa malalaking kumpanya. Ganito nagsimula ang kwento ng pinakamayamang hari sa mundo, isang pinunong may hawak ng kapangyarihan, kayamanan at buong bansa sa kanyang mga palad. Brunei's oil and gas industry.
Sa Brunei, halos lahat ng pinakamalaking negosyo mula sa Brunei Investment Agency, Royal Brunei Airlines, mga kumpanya ng konstruksyon hanggang sa mga karapatang eksklusibo sa pagbebenta ng mga luxury car brands ay hawak mismo ng pamilya ng sultan. Oo, literal na nakalubog ang mga daliri ng Bolkiah clan sa bawat kumikitang negosyo sa bansa. Sa madaling sabi, lahat ng kinikita ng Brunei mula sa langis ay diretso sa kaban ng estado at ang kaban ng estado ay hawak ng sultan. Dagdag pa ron pati mga pribadong kumpanya at komersyal na sektor ay kontrolado rin ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, walang dumadaloy na pera sa Brunei na hindi dumadaan sa kanila. Kaya nga kung iisipin mo, mas matibay pa sa bakal ang pundasyong bumubuo sa kayamanan ng kanilang angkan. At ngayon na alam na natin kung paano nila hawak ang buong ekonomiya, oras na para masilip natin kung paano ginagastos ng pamilya ng sultan ang napakalaking yaman nila. Mula sa mga palasyo na mas malaki pa kaysa sa 10 football stadium hanggang sa koleksyon ng mga hayop na kaya pang tapatan ang pinakamalalaking zoo sa mundo. Kaya humandah ka dahil kung akala mong nasaksihan mo na ang luho ay nagsisimula pa lang tayo. Daily Palace Overview. Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamayamang hari sa mundo, ang opisyal na tirahan ng Sultan ng Brunei na tinatawag na Istana Nurul Iman na ang ibig sabihin ay palasyo ng banal na liwanag. Paalala pa lang sa pangalan, alam mong hindi ito basta-basta tirahan. At kung tatawagin mo lang itong mansion o palasyo ay napakalaking insulto nito dahil ang Istana Nurul Iman ay hindi lang marangya. Ito mismo ang pinakamalaking tirahan sa buong planeta. Nakapatong ito sa mataas na burol kung saan tanaw ang kabisera ng Brunei at ang malawak nitong kagubatan. May kabuwang sukat itong higit 2 million square feet at may humigit kumulang 1,800 rooms na nakalatag sa 3 gusaling may gintong dome. Mas malaki pa ito sa karamihan ng airport terminal sa buong mundo. Para lang maikumpara, ang Buckingham Palace sa United Kingdom ay may 775 rooms at ang White House sa Amerika ay may 132 lang. Pero itong palasyo ng sultan, sapat ang laki para pagkasyahin ng dalawang yan. At isama pa natin ang Palace of Versailles sa France at may sobrang espasyo pa. Ang nakakabiglang detalye pa rito, ipinagawa raw mismo ng sultan ng Istana Nurul Iman para lang higitan ng 3 beses ang Palace of Versailles. Matapos niyang malaman na yun ang may hawak ng record bilang pinakamalaking palasyo sa mundo. Oo, tama ang narinig mo. Dahil lang sa pride at kompetisyon, gumastos ang sultan ng billions of dollars para siguraduhin na siya ang may pinakamalaking royal residence sa kasaysayan. Sa sandaling pumasok ka sa loob ng palasyo na ito na nakatala mismo sa Guinness Book of World Records, para kang tinamaan ng karangyaan sa bawat hakbang. Ang bawat sulok ay kumikislap sa mamahaling disenyo at materyales na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tinataya na umaabot sa hundreds of millions kada taon ang ginagastos sa renovation at maintenance ng palasyo na ito. Isipin mo na lang, parang pinagsama ang 1,000 hotel rooms mula sa isang 7-star resort at binuhusan ng royal steroids. Ang mga kisame ay may 24 karat gold trimmings. Ang mga pinto ay gawa sa Brazilian wood na may sterling silver inlays. At ang mga karpet ay hinabi gamit ang golden silk threads na minsan ay may mga nakabaon na diamonds pa. May mga sahig na gawa sa marble na may semi-precious stones na nakalapat at sa bawat silid ay nakasabit ang mga crystal chandeliers na kumikislap na parang bituin sa gabi. Ayon pa sa isang alamat, may isang government official na nahimatay sa unang tingin pa lang sa loob ng palasyo dahil sa sobrang ganda at lawak nito. Sabi nga ng mga lokal, kung ikukumpara mo sa Palace of Versailles para lang itong IKEA showroom. At ang totoo, hindi pa natin nasisimula ng pinakamatindi. Dahil ang mga sikreto sa loob ng marangyang pleasure fortress ng Sultan ng Brunei ay mas kamangha-mangha pa sa lahat ng iyong maiisip. Sultan's Headquarters. Habang papasok ka pa lalo sa loob ng palasyo, mas lalong lumalabas ang mga detalyeng parang hinugot sa isang alamat. Dito makikita ang mga espesyal na pakpak ng gusali na nakalaan lang para sa mga bisitang pinuno at foreign dignitaries. Bawat isa ay may higit sa 200 na marangyang suite na pinapatakbo ng mga kilalang world-class hospitality brands. Sa loob ng mga ito, may mga air-conditioned private reception rooms para sa mga diplomatic meeting na may mahigpit na seguridad. May kagamitan para sa secure video conferences at mga sistema ng komunikasyon na kayang kumonekta sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga mas mababang palapag naman,
Naroon ang mga silid tirahan ng daan-daang staff na nagpapatakbo sa palasyo na ito na parang isang buong lungsod. Sinasabing mas malaki pa ang quarters ng mga tauhan kaysa sa karaniwang apartment complex. Sa ibang bahagi, may mga malalawak na bulwagan na puno ng mahahalagang Bruneian artifacts, mga sinaunang kayamanang iniingatan sa mga silid na may kontroladong temperatura para hindi masira sa paglipas ng panahon. Habang umaakyat ka sa gitnang bahagi ng gusali, bubungad ang isang grand staircase na binalutan ng mamahaling Italian silk. 5 palapag ang sakop nito at ang bawat golden banister ay inukit ng mga bihasang Indonesian artisans. Walang tipid, walang kompromiso, bawat detalye ay sumisigaw ng karangyaan. Paglabas mo naman sa labas ng palasyo, tila pumasok ka sa isang private resort paradise. May Olympic-sized swimming pools, tennis courts, badminton zones, at mga children's playgrounds. Lahat mas maganda at mas engrande kaysa sa mga professional na sports complex. May mga hardin na puno ng exotic flowering trees at dancing fountains na parang may sariling sayaw sa hangin. Mayroon ding royal polo fields at mga man-made beaches na dinadala pa ang pinong white sand mula sa ibang bansa. Lahat ito, ayon sa royal decree, ay nakalaan lang para sa pamilya ng sultan. Ngunit ang tunay na lihim ng palasyo ay nasa gitnang bahagi nito, isang lugar na tinatawag ng mga empleyado bilang the power room. Ayon sa mga bulong-bulungan, ito ang lihim na silid konferensya na tanging ang sultan at ang kanyang pinakamalapit na mga anak lang ang may pahintulot na pasukin. Dito matatagpuan ang isa sa pinakakakaibang koleksyon ng chandelier sa buong mundo. Sa kisame nito may mahigit 3,000 kristal at diamond chandeliers na kumikislap sa liwanag, isang tanawing nakabibighani sa sinumang makakita. Ngunit hindi lang yon, may mga advanced telecommunications equipment din dito na ginagamit ng sultan sa global video conferences at kahit sa real-time military tracking ng kanyang hukbong sandatahan. Sa madaling sabi, walang tinipid sa paggawa ng sultan's headquarters. Isa itong makabagong command center na binalutan ng karangyaan, ang mismong puso ng kanyang kaharian. At kahit araw-arawin mong libuti ng bawat sulok ng Istana Nurul Iman, tila hindi mo pa rin mauubos ang lahat ng yaman at ingranding detalye sa loob nito. Ngunit hindi lang iisang palasyo ang pagmamay-ari ng sultan. Pagkatapos ng palasyong ito, may mas marami pang inaasahang magpapahanga sa atin. Mula sa kanyang iba pang mga mansyon at palasyo sa iba't ibang bahagi ng mundo, bahagi ng napakalawak na property portfolio ng $30 billion monarch. The Sultan's other palaces, habang ang Istana Nurul Iman Palace ang nagsisilbing opisyal na tirahan at sentrong pamahalaan ng Brunei, nakakagulat isipin na ang 125,000 square meter na palasyo na iyon ay isa lang sa napakaraming pag-aari ng sultan. Sa buong kaharian, na nahahati sa 16 districts, may mahigit 12 pang malalawak na palasyo at mga mamahaling estate na pag-aari ng pamilya ng sultan. Karamihan dito ay ipinagkaloob sa mga reyna, prinsipe, prinsesa at iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Lahat pinapanatili gamit ang pondo ng estado. Bagaman walang tatalo sa laki ng Istana Nurul Iman, ang mga iba pa nitong palasyo ay halos kapantay ng mga 5-star resort pagdating sa arkitektura at karangyaan. Isa sa mga ito ay nakatayo sa hilagang baybayin ng Brunei. Isang kumikislap na compound na may 700 rooms na eksklusibong ginagamit para sa mga royal na bakasyon. Ang mga villa rito ay may kanya-kanyang air-condition na kuwadra para sa mga mamahaling kabayo at malalawak na garahe para sa kanilang koleksyon ng mga sasakyan. Katabi lamang nito ang napakalaking parking facility na kayang maglaman ng 30,000 cars, bahagi ng humigit kumulang $4 billion na fleet ng mga sasakyan ng pamilya. Sa loob naman ng mga mansyon, hindi mo alam kung resort o theme park ba ang tinitirhan mo. May indoor roller skating rink, private cinemas na may reclining massage chairs, badminton courts, helipads, mga artificial na lawa, at pati mini water parks na may mga synchronized dancing fountains. Lahat ay ginastusan ng walang limitasyon para lamang sa aliw at pahinga ng kanilang maharlikang pamilya. Sa loob naman ng Brunei, may isang napakalaking palasyo na may 100 guest rooms na eksklusibong ginagamit para sa mga royal business symposium at marangyang pagtitipon ng mga banyagang diplomat. Ang 5 palapag nitong gusali ay may mga annex building kung saan naninirahan ang mahigit 100 chefs at mga miyembro ng orchestra band na naglilingkod sa mga kaganapan. At hindi pa doon nagtatapos. May higit a dozen pang country manors, ranch estates,
at mga modernong hilltop villas na ipinamamahagi sa iba't ibang prinsipe at prinsesa ng pamilya. Bawat mansion ay may pinakabagong smart home technology, mga indoor basketball courts, cinema rooms, at mga chandelier sa bawat silid. Ganito ang realidad ng pagiging hari sa Brunei. Halos lahat ng anak o kapatid ay lumaki na may sariling multi-million-dollar mansion, mas marangya pa sa mga bahay sa Beverly Hills. Pero kung akala mo ay sa loob lang ng bansa, umiikot ang yaman nila, magugulat ka sa lawak ng kanilang global mansion collection. Bilang isa sa pinakamayamang royal family sa kasaysayan, walang tigil ang pamilya Bolkiah sa pagbili ng mga real estate at hotel properties sa iba't ibang kontinente. Mayroon silang buong kalye ng 10-bedroom villa sa Kensington Palace Gardens sa London, isang napakalawak na kastilyo sa Scotland kung saan kinunan ng pelikulang Gladiator, at isang Spanish estate na dating tirahan ng mga hari noong 1800s. Mayroon din silang a dozen ski chalet sa Swiss Alps, at maging ang Beverly Hills Hotel sa Los Angeles ay pag-aari nila matapos bilhin ito sa halagang mahigit $100 million. Pagmamay-ari rin nila ang ilang kilalang hotel tulad ng The Plaza sa New York, Hotel de Paris sa France at Hotel Eden sa Rome. Ang mga hotel na ito, na dating mga postcard landmarks ng mundo, ay nagsisilbi na lang ngayong vacation houses ng sultan kapag naglalakbay sa ibang bansa. At kung kulang pa yon, may mga tropical private islands din sila malapit sa Australia's Gold Coast at sa Malaysia's coastline, kung saan nakatayo ang mga villa na nagkakahalaga ng multi-millions of dollars bawat isa. Sa mga lungsod tulad ng London, Paris at Switzerland, may mga 100-room royal suites na nakalaan palagi para sa kanila, anumang oras nilang gustong mamasyal o mag-shopping abroad. Ngayon sa net worth na humigit sa $20 billion, patuloy pa ring lumalago ang kanilang mga ari-arian sa iba't ibang panig ng mundo. Ang karangyaan ng pamilyang ito ay naging simbolo ng yaman at kapangyarihan, isang buhay na hindi kayang abutin ng kahit sinong ordinaryong tao. Kung tag-init man sa French Riviera, taglamig sa Switzerland slopes, o simpleng weekend lang sa kanilang Beverly Hills mansion, lagi silang may tahanan o dapat sabihing palasyo na naghihintay. Lahat ng ito ay posible dahil sa kayamanang nagmumula sa langis at gas ng kanilang bansang Brunei, kayamanang patuloy na nagpapatakbo sa marangyang buhay ng pamilya ng sultan. The world's largest car collection. Kung sa tingin mo ay sobra na ang mga palasyo at ari-arian ng sultan, hintayin mong marinig ito dahil hawak din niya ang pinakamalaking koleksyon ng sasakyan sa buong mundo. Mahigit 7,000 luxury vehicles, kabilang ang over 500 ultra-rare cars, mula sa mga kilalang brand tulad ng Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Lamborghini at Koenigsegg na may kabuuang halaga na higit sa $4 billion. Hindi ito basta koleksyon ng mga kotse. Sa Brunei may mga espesyal na pasilidad na itinayo lang para paglagyan ng mga mamahaling sasakyan ng sultan. Mga garahe na may air conditioning, security systems, at mga espesyal na mekaniko na binabayaran ng $2 million per year para siguraduhin kumikintab ang bawat isa. Sa paligid ng kanyang palasyo, may higit 110 ganitong pasilidad na ginagamit para sa mga sasakyan ng pamilya, habang may 5 pang iba sa loob ng kabisera na eksklusibong paradahan ng kanilang mga stretch limousines at diamond-encrusted Rolls-Royce. Kasama sa koleksyon ang mga one-of-a-kind Rolls-Royce Phantoms na may 24-karat gold finish, mga pre-World War classics, at mga modernong supercars na literal na pinasadya ayon sa kapritso ng sultan. Ang mga manufacturer tulad ng Ferrari at Lamborghini ay gumagawa ng mga espesyal na modelo para sa kanya. Kahit gaano pa kamahal, kahit gaano pa kaimposible ang request. Sa totoo lang, marami sa mga kotse ay ginagamit lang ng isang beses, tapos ay iniimbak na lang habang buhay sa garahe. Para sa sultan na kumikita ng milyon-milyong dolyar bawat araw mula sa langis, ang pagkakaroon ng multi-billion-dollar car museum ay parang simpleng libangan lang. Aviation collection and assets, pero hindi dito nagtatapos ang karangyaan. Dahil sa dami ng kanyang mga palasyo at ari-arian sa iba't ibang panig ng mundo, may sarili ring aviation fleet ang sultan. Isang napakalaking koleksyon ng mga private Boeing jets, Sikorsky helicopters, at iba pang eroplanong pang-estado. Ang Royal Brunei Airlines, na pagmamay-ari rin ng pamilya, ay may mga Boeing Dreamliners na ginawang parang lumilipad na palasyo. May private living rooms and suite showers at mga chef's kitchen kung saan personal na niluluto ang mga pagkaing tulad ng lobster at caviar habang nasa ere.
Ang mga upuan ay gawa ng mga Italian designers, may mga 40-inch monitors at fully reclining beds para sa bawat miyembro ng pamilya. Hindi lang ito basta jet, ito ay mga airborne fortresses na may automated disaster suppression systems at missile defense technology para protektahan ng hari habang naglalakbay. Sa loob naman ng Brunei, ginagamit nila ang sariling Sikorsky helicopters para sa paglipad sa pagitan ng 16 districts at may mga 2 private hangars na nakalaan lang sa mahigit 100 aircrafts, mula sa mga jet hanggang sa propeller planes at VIP transport choppers. Sa kabuuan, umaabot sa 120 aircrafts ang pag-aari ng Sultan na naglalagay sa kanya sa tuktok ng listahan ng may pinakamalaking pribadong aviation fleet sa buong mundo, the Sultan's Yachts. At syempre kung may palasyo sa lupa at langit, mayroon din siyang kaharian sa dagat. Ang yacht collection ng Sultan ay nagkakahalaga ng mahigit $500 million at bawat isa ay parang lumulutang na kastilyo sa karagatan. Ang pinakatampok dito ay ang Taj Mahal ng mga yate. Ang Tajem Sultan, isang $500 million super yacht na may habang 165 meters. Ang apat nitong palapag ay may 2 grand reception halls, 12 luxury suites na may 180-degree ocean view at mga kasangkapan na gawa pa sa Italy's top design houses. Ang kisame ay pininturahan ng gold leaf, may mga chandelier na gawa ni Francis Baccarat at mga aquarium na puno ng bihirang isda mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Ngunit ang pinakakilala na centerpiece nito ay isang solid gold spiral staircase na nakapalibot sa isang glowing aquarium, isang eksenang parang sa pelikula. Ngunit higit pa rito, meron pa siyang mas malaking yate, ang Prince Abdul Wahab, inilunsad noong 2017. Ang halagang $650 million na barkong ito ay may habang 211 meters at itinuturing na pinakamalaking residential super yacht sa buong mundo. Dahil sa laki nito, walang pantalan sa mundo ang kayang mag-angkla rito. Kaya't ginawa itong may retractable anchors at sariling deep water terminal sa Brunei. Ang loob ay may concert hall na may revolving stage at seating para sa daan-daang tao, gold leaf elevators, glass atriums na puno ng isda, ballrooms, dozens of dining halls, at maging garages para sa mga custom Rolls-Royce convertibles na ginagamit ng Sultan sa gitna ng dagat. Sa dagat man, sa himpapawid o sa kalsada, walang kapantay ang karangyaan ng Sultan ng Brunei. Ang kanyang mga ari-arian ay tila koleksyon ng lahat ng pangarap ng sangkatauhan. At lahat ng ito ay pinatatakbo ng walang katapusang kayamanan mula sa langis at gas ng kanyang kaharian. Businesses and assets. Bilang ganap na pinuno ng gobyerno ng Brunei at may kontrol sa mga kita mula sa langis at gas, pinapatakbo ng Sultan ang kanyang bansa na parang isang napakalaking global holding corporation. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Brunei ay hindi lang basta isang kaharian. Ito ay isang negosyong nagbubunga ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Pinagsasama ang komersyo at Islamic principles na naglalagay ng diin sa charity at kabutihang panlipunan. Siya mismo ang chairman ng Brunei Investment Agency na may hawak ng mahigit $40 billion na international portfolio, mga puhunan sa iba't ibang sektor sa buong mundo. Ang kita mula rito ay ibinabalik sa ekonomiya ng Brunei at ginagamit din sa pagbili ng mga 5-star hotels at luxury resorts sa mga pangunahing destinasyon sa Europa, Amerika at Asia. Bukod pa rito, ang mga miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang negosyo rin sa labas ng bansa. Si Prince Martin ay may sariling tech company na tinatawag na Swagtech na tinatayang may halaga na $15 billion. Si Prince Aim naman ay may film production house sa Hollywood, habang si Princess Ma ay nagmamay-ari ng luxury skincare brand. Dagdag pa rito, may mga negosyo rin silang pag-aari sa mga brand tulad ng Rolls-Royce, Cartier at Ducati na may mga franchise at dealership sa buong Asia. Ang pamilya ng Sultan ay maituturing na entrepreneurial dynasty mula sa teknolohiya at fashion hanggang sa hospitality at automotive industries. Lahat ng ito ay nagbubunga ng bilyon-bilyong kita taon-taon at lahat ay bumabalik din sa kanilang bulsa upang punduhan ang marangyang pamumuhay ng kanilang pamilya na tila hindi naaapektuhan ng kahit anong krisis sa ekonomiya. Lavish events and outrageous spending. Bilang pinakamayamang monarko sa mundo, hindi nagtitiis ang Sultan sa kahit anong ordinaryong pagdiriwang. Ang mga okasyon tulad ng royal birthdays, anniversaries, at state visits ay ginaganap sa loob ng kanyang napakalawak na palasyo. Mas malaki pa sa 10 football stadiums. Sa bawat selebrasyon, libo-libong tao ang inaanyayahan.
May 100-person team na nakatalaga lang sa dekorasyon. Mula sa mga floral arrangements at couture draping hanggang sa musical choreography at fine dining setup. Ang mga bulaklak ay inaangkat araw-araw mula sa iba't ibang bansa. Nagkakahalaga ng higit $20 million bawat araw para lamang mapalitan ng mga bulaklak sa bawat base sa palasyo. Kapag may mga bisita mula sa ibang bansa, may 1-hour-long red carpet procession na may kasamang flower necklaces, pabango at mamahaling regalo. Pagkatapos ay inaakay sila sa loob ng mga gintong koridor ng palasyo. Isang eksenang tila galing sa Arabian fantasy film. Ang pagkain ay hindi rin basta pagkain. Ang bawat plato ay naglalaman ng mga pinakamahal na sangkap sa mundo. Mula sa Italian truffles, Russian caviar, Kobe Wagyu beef, hanggang sa mga bihirang tropical delicacies. At para sa aliwan, hindi lang lokal na banda ang kumakanta, kundi mga international superstars tulad ni Mariah Carey at Whitney Houston na kumakanta ng live sa harap ng ilang daang piling bisita. May bayad na abot sa $5 million bawat performance. Kasama pa ang private flight sakay ng eroplano ng Sultan papunta sa Brunei. Nung kanyang Golden Jubilee, nagdaos siya ng 2 linggong selebrasyon na dinaluhan ng mahigit 3,000 guests. May sports tournaments, Global Business Summit at isang music festival kung saan pinaship pa niya mula sa UK ang isang custom Ferris wheel para lamang aliwin ang mga dayuhang panauhin. At syempre, hindi pa kasama rito ang mga personal na luho, mga $250,000 dining events na may mga 20-pound beluga caviar at 24-karat gold Kobe steak, mga $500,000 cakes na may nakadikit na mga hiyas, mga $10 million custom diamond watches, mga jewel-encrusted handbags at solid gold eyeglass frames galing Italy. Meron din siyang 100 personal masseurs at fitness coaches, 100 chef on standby at isang full-time orchestra na tumutugtog anumang oras na gustuhin niya.